Okay guys, at dire-diretso na tayo. Stock update. Second video for today. Ayan. So, let's start with SCC. Ayan, so mag-update lang tayo and shoutout po sa mga palagi po nating viewers ng ating channel. And pwede rin po kayo mag-request guys, no, ng mga stocks na pwede nating ma-update sa mga susunod na na araw. Ayan. And let's go back here sa ating main topic for this video. So still same pa din, same concept pa din. So this time is nag-close naman actually. Ayan. So yun nga lang dito, nag-close ulit dun sa may taas ng trend line. Ayan. Pero dito sa weekly, medyo kumbaga alanganin pa to. So tignan natin and i-monitor natin to from time to time, Ayan. Kasi yung support natin for SCC, ito lang, 32, 33 yung sinabi natin before. So it's too close guys for this support, and tingnan natin kung mag-hold ba dyan, and sana lang mag-hold, because kung titignan natin, hindi pa naman actually bullish to, even though na siya mag-rally. So magiging bullish to pag nakapanik sa 36. So yung 36 guys, ito yun, 36 yan. So retest, bagsak, so kung magre-retest ulit dito yan, so yun po yung pinaka real deal for SCC right now, yung 36 na yun, medyo makunat guys, ayan. Then sa daily, I think i-check lang natin saglit 200 day. And naman, so far naman kasi nasa taas ng 200, 200 day moving average ang price natin. Pero yun nga, yung pinaka confirmation natin, in my opinion, dapat nga dito mag-break dun sa may 36. And kasi sideways to, so pag sideways, neutral, neutral to guys pag ganyan, okay. Then next one is DMC. Check natin sa weekly. So sa weekly, so halos walang galaw pa rin to, and yung support still the same, ayan, sa may 10.7. So hindi natin naalisin. Ayan yung ating trend line dito since 2021, so pwede pa rin malaglag dyan yung price for DMC. Ayan, so yung support 10.7. then kung magre-retest nga dito sa may trend line, malapit sa 10.3, somewhere here, okay, sa area na to. Ayan, then 200 day. Ayan, so medyo goods naman kasi yun nga, still nasa taas siya ng 200 day yung price for DMC, still goods. Ayan, okay. Then then yung next natin for this one, LTG. Excuse me. 200 day. So for this one, magiging muna tayo dito, bearish. So bakit naging bearish? Ayan, because nalaglag na siya. Laglag na to guys. Ayan, so trend line to. Trend line, retest. So retest ulit. Ayan, pero hindi na hindi nag-stay sa may taas kasi. Ayan. So for me,
Okay, pwede ito malaglag dito sa may 8.9 something, no? For LTG. So, ngayon, ang pwede natin gawin, I think pwede tayo mag-add ng support sa daily chart. Hindi dito, no? Excuse. So, for this one, so, saan yung pwedeng support? Ayan. So, I think dito may support. So, dito rin may support. Daming support, no? Ayan, for me, dito ay support. Ayan. Short-term support, I think dito. Much better. Ayan. 9.36, guys, ano? 9.36. Bago, dito, dumiretso sa 8 point something, no? 200 day. Ayan. So, crucial to for LTG. Ayan, no? So, malapit lang dun sa may natin. Support short term. Then, yung next is PLDT. Ayan. For PLDT naman, so, still nag-stay pa rin dito sa may resistance. Kung titingnan natin, still intact pa din naman. Ayan, still intact. And tingnan natin kung talaga magra-rally to as high as 1.5, no? Pwede. Sa may next, natin, resistance for TEL, no? So, pwede ron, guys. Then, sa daily chart, okay, so sa daily chart, tingnan natin, overbought nga lang dito. Yun lang. Overbought na dito. So, tingnan natin kung mag-extend pa to, no? Ayan, pero still pwede, I think. Ayan, no? Then, yung natin, moving average, smooth pa din, ano? Ayan, no? Smooth pa din siya, guys, kung titignan natin. And kasi iba, kumbaga magalaw na ganyan, ano? Ayan, kaya maraming whip, so excuse. Ayan, so biglang minalat ako. Hay, bigla akong minalat. So next natin, ALI. Kaya na ba nangyayari? So, pwede na itong mag-retest dito, guys. Malapit sa 30. Ayan, kung magra-round off tayo. Still goods. Okay. Then, sa daily, same pa rin tayo ng dito, no? Ng, kumbaga, concern. Ayan, no? So, yung mismong concern natin for this one, for ALI, is yung 200. Ayan, no? So, since sideways to, so 50-50, diba? So, sideways to yun. Ayan. Sideways. And sana kung sa taas siya papunta, dapat makapanik or mag-close dito sa may taas ng 200-day moving average. So, at least sa 30.6 pataas, no? Yung maging closing niya. If siya ay magra-rally, no? So, since wala pa naman, kaya let's monitor first muna to for ALI. And last, yung globe. GLO. Glow. Ayan, check natin sa weekly. So, sa weekly, guys, smooth na smooth, no? Crossover, bullish crossover, guys. Okay, pwedeng to mag-extend, guys. So far, yung natin, yung target natin is medyo malapit na talagang ma-hit. Ayan, no? Double bottom. Okay, tapos neckline. Then breakout, throwback, then push. Okay.
So, typical setup lang for Glow, no? Ayan. Since may crossover dito, tingnan natin kung hanggang saan. Pero, based dito sa resistance niya, so, pwede mag-rally to as high as 2250. Ayan. So, yung ano na yan, 2250 na to, ito yan guys. Okay. So, it means pwede rito. And I think, tapos na po tayo. At maraming salamat po sa panonood and see you po sa next video. Bye-bye and God bless.